nag-release si Rusi ng sarili niyang e-bike. So, eto siya ngayon, nasa harapan natin. So, before tayo mag-start, syempre, before tayo mag-start na libutin tong si Rusi EVI 1. Lagi tayo mag-i-start muna dito. Intro muna tayo. Yeah. Si Rusi EVI 1 or si Rusi EV1. So, this is the first electric scooter na ni-release ni Rusi sa kanilang lineup. Then also very surprising. Unang beses ko nakakita ng EV kay Rusi. Ayan. So, syempre, before natin ikutin tong motorsiklo na to, syempre motor specs muna tayo o yung pinaka technical specs muna tayo dito mismo sa bike na to. So, Rusi EV1 or Rusi EVI1 technically is meron siyang motor type na brushless DC hub motor. Meron siyang motor power na 500 watts. Battery type nito is naka lead acid battery. Battery capacity is naka 48 volts, 20 ampere hour. Then battery weight nito is nasa 24 kilograms. So curb weight 40.2 kg. Meron itong dimension na 1620 mm by 650 mm by 1030 mm. Then ayun, range per charge is 50 kilometers. Charging time neto is mahigit sa 6 na oras. Then also yung rim material neto is naka steel na rin. So yung iba more on dimensional na din to. Pero sige, ikutin na. Pinaka max speed pala neto by the way is nasa 40 plus nasa 40 plus or 40 more than 40 kilometers per hour na rin. So yun, yun muna yung kabuuang pinaka specs nitong motorsiklo na to or mismo bike na to. So syempre after nasabi ko na lahat ng halos ng mga ano nito, pinaka specifications dito mismo sa motor na to. Ngayon naman ikutin na natin tong motorsiklo na to. Okay, so as far as I observe, medyo may pagka lightweight yung itsura ng motorsiklo na to. Ayan. So napansin naman natin dito mismo sa video natin dito sa malayo. Pero take note of this na lahat ng light system nito mismo sa may bandang harapan is naka LED na po lahat yan. Since electric powered na nga po itong motorsiklo na ito. Then also, ayan, mapapansin din natin na may pagka malaki or bilog yung kanyang LED headlight dito mismo sa may bandang harapan. I don't know kung meron na tong DRL dito mismo. May pagka-classic type looking kasi itong itsura nito eh. Then also napansin ko rin dito mismo na may pagkabilugan pa yung mga signal lights dito mismo sa may bandang gilid. So, ayun. Then also, meron tayong rack dito na kung saan pwede nating ilagay yung basket. I think ito siya. Ito yung pinaka-basket na yun. Which is dito natin po pwede ilagay yung iba pang mga gamit na dala-dala natin. Like bags, yung mga pinabili natin, or anything else na dala-dala natin na po pwede natin ilagay dito mismo sa pinaka-basket nito mismo motorsiklo na to. So, bukod pa riyan, naka-side hydraulic suspension to dito mismo sa may front. So, yun yung pinaka-suspension na gamit niya dito mismo. Halos lahat ng EV ata ganun ang gamit eh. Naka-sedo hydraulic suspension ang gamit. So, ayan. Then also, ayan, extended fenders for front. Then ang tire size nito is, if I'm not mistaken, ang tire size nito dito mismo is nasa 60 by 100 by 10. Ayan, medyo may manipis pero may pagkamaliit. Pero gusto kasi halos lahat ng e-bike nakaganto na rin. So, front brakes, naka-drum brake na rin. Then also naka-wheel mags na rin po itong front tire niya rito. Then punta tayo dito mismo sa kanyang rider section. Ayan. Okay, so rider section, ayan, may nakalagay na sticker ni Rusi, Super Power 500 watts. Digital instrument panel na rin ang gamit nila rito. Hindi ko lang masyadong makita or visible yung itsura ng digital instrument panel nila. So other than that, controls. So syempre ride controls, empty tayo dito. So ordinary brakes lang ang meron sila dito. Ayan. Medyo nakakapagtaka lang, paano ito tini-start? Medyo ako curious ako eh. So ayun, bago natin alamin, so syempre
Ano muna tayo? Left side controls muna tayo. Horns, turning or signal light controls, then also yung kanyang headlight switch. So andito yan. So fully naked yung itsura nito mismong motorsiklo na to in terms of appearance, then also may pagka lightweight mga katulad nung sinabi ko kanina. So ito rin yung pinaka footboard niya, which is ito yung pinaglalagyan mismo ng basket. Then itong basket na to is pwede rin natin i-attach dito mismo sa may bandang harapan. Take note of this. So ito yung pinaka basket nito mismo motorsiklo na to. So since kapag meron tayong dala, pwede nating ilagay lahat ng mga dala natin dito, either sa footboard mismo or dito mismo sa basket, para mas makaluwan tayo or mas maging convenient para sa atin yung pagdadala ng mga pinamili natin or sabihin natin yung mga while using this bike. So depende man naman yun sa inyo, conforme naman sa inyo yan kung paano nyo siya dadalhin, and also paano nyo gagamitin itong pinaka-basket na ito dito mismo. So yun, in terms of seating, malambot yung cushion dito, komportable to sakyan for sure. Then what's the under the seat? Dito nakalagay yung pinaka-battery nito mismo EVI1. Ayan. So dito natin kino-connect. Then also, ang charging system nito, pag nailagay na yung battery, dito lang siya nakalagay. So meron silang ipoprovide na charger para dito mismo sa motor na to. So take note of this, madre, ang charging time no mismo e-bike na to is tumatagal siya na more than 6 hours para ma-full charge ng itong motorsiklo na to. So yun, monitor na rin naman natin yan all throughout din Then OBR seats. OBR seats, kahit medyo may kaliitan, malambot din yung kanyang upuan dito mismo sa may front. Then at the same time, ang kagandahan dito mga dre is meron siyang sandalan. So mas malaki yung possibility na magiging komportable dito yung mismong angkas mo, kasi pwede na siyang makasandal habang nakaangkas siya sa iyo mismo dito sa motorsiklo na to. Then also dito tayo sa may rear wheel, para siya naka dual shock suspension, no? Pero may tawag dito alam ko mechanical dump ang tawag dito mechanical dumping yung mismo mo nito, suspension nito sa likod. Then also naka-chassis supported type na rin ito bike na ito with matching na alam ko nandito na rin yung pinaka-motor na ito dito mismo sa part na to Then ayan, ito yung itsura ng motor ng ng gulong niya dito sa likod, fully covered. Then alam ko nandiyan yung pinaka-mismo motor nito para umandar. So ang alam kong tire size nito is nasa 60 by 100 by 10 din. Pero this time, ito, naka-close tong tire na to. Then also covered siya by a tire hugger. So saktong-sakto lang. By the way, ito pala yung pinaka-mismong susi niya sa ilalim. So I guess may remote switch siya na po pwedeng magpa-andar dito mismo sa motor na to. Then that's how it works. So sana naikot ko na rin kayo dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan, kalimutan ko rin pala. So wala siyang fender. Meron lang siya is yung kanyang taillight. Alam ko naka-LED na rin po ito dito mismo sa may bandang likuran. So ayun, ito yung halos lahat na meron dito mismo sa EVI1, which is technically, ayan, papansin natin dito mismo sa may bandang harapan, itsura pala ng motor na to, very lightweight, then napakagaan tingnan. Wala na akong idea kung ilan yung pinaka-maximum load capacity ng mismo motor na to or mismo e-bike na to. Pero as of now, then tingin ko naman kakayanin ako nito kung ito yung bibiling ko for e-bike. So natapos na natin yung technical specs, then walk-through na natin itong motorsiklo na to. So syempre, sitay test naman tayo. Sitay test tayo mga trek. Okay, so agad yung sinabi mo kanina, lightweight, very light lang ito na to. Then in terms of seating, ano siya, komportable, since malambot yung upuan niya, sobrang lambot. Then also, pwede naman natin tanggalin itong ano na ito,
Pakilagay dito mismo sa harapan. Tapos na natin ilalagay lahat ang mga karga natin. Dala-dala natin. Meron pa akong food for dito mismo sa may bandang harapan. So, very great is good. Yung position ko ang price din. Napaka-comfortable din ito dali. So, yun. Yung pinaka-kabuang-over ko. Rusi EV1 or Rusi EVi1, ang cash price niya ito is 21,000 pesos. So, goods na to for daily usage. Kung ano ba Hot Wheels sundulan din. Then also, pag may mamimili ka, pwede na to. Lalo na kung malalapit, hindi naman ang pupuntahan mo. Pwede na. Makakatipid ka sa gasolina dito. So, 21,000 pesos ang cash price. Pag kukunin mo siya installment, ang down payment nito is 5,000. Then also 12 months is 2,125 ang monthly nito. So concurrently, may rebates dito mismo sa unit na 200 pesos pag once updated yung bayad mo for this bike. So yun. So hanggang dito na lang muna mga dre. Stay tuned. So abangan nyo lang mga susunod na uploads. Keep safe and ride safe. Ayun. So sobrang mura ng ano na ito. Review na to. Jobs out. Thank you. Bye.